Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah Ta'ala. Pinupuri natin siya, humihingi tayo ng tulong sa Kanya at humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At nagpapagupot tayo sa Allah Ta'ala mula sa kasama ng ating mga sarili at sa mga masamang gawa natin. Sino man ang ginabayan ng Allah Ta'ala ay wala makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang iligaw ng Allah Ta'ala ay wala makapaggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos sa karapat-dapat sambay maliban sa Allah, walang katambal sa Kanya, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kanyang huling sugo at propeta. Faya ibadallah, usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwallahi khairu zadin liyawmil ma'ad. Pinapayuhan ko kayo, o mga alipin ng Allah Ta'ala, at gayon din ang aking sarili na magkaroon ng takot sa Allah Ta'ala, sapagkat ang takot sa Allah ang pinakamainam na baon para sa araw ng pagbabalik. Mga kapatid ko sa pananampalataya, bago natin tuluyang umpisahan ang ating pag-uusapan o ating usapin ngayon, mayroong ginigibang bahay dito sa malapit dito sa opisina. Kaya yung sound, kung mapapansin ninyo, ay may halong ingay. Hindi po yung purong boses lamang. Kaya ipagpaumanhin po dahil hindi ko po control, ito po ay kanilang trabaho. So, kung mayroong ingay man sa labas, at least inshallah, ako'y umaasa na yung mensaheng ating ipapamahagi ngayon ay makuha ng bawat isa po sa atin biidhnillah ta'ala. Ang topic sa araw pong ito ay huwag hayaang durugin ng walang kabuluhan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, medyo panibago, panibago sa aming pandinig yung mga topic na iyong ibinibigay sa amin, Abu Ayman. At inshallah, dahil tayo ay isang bagong Muslim, tayo rin ay nagbabago. Ibig sabihin, sila na mga Muslim na tumiwalag, umalis, o maaaring nanghina yung kanilang iman, inshallah sa mga usaping ito ay magkaroon sila ng kahit papano ng impormasyon na ang lahat ng bagay ay nandyan na. Ibinibigay ng Allah Ta'ala ito para sila o tayo ay subukan. So dahil dito, kabilang sa mga pamaraan ni Shaitan ay ang ilihis ang puso ng tao mula sa mahalagang bagay tungo sa mga walang kabuluhan. Inuubos niya ang ating oras, ang ating lakas, ang ating pag-iisip, yung mga problema natin at marami pang iba. Dahil ayaw ni Satanas na tayo ay mapalapit sa Allah Ta'ala. Ang taong walang malinaw na layunin sa kanyang pananampalataya ay kadalasang nadudurog sa maliliit na suliranin. Ngunit ang pusong puno ng iman ay inuuna ang ikalulugod ng Allah Ta'ala kaysa sa mga bagay na pansamantala lamang. Kaya nang dahil dito, sinabi ng Allah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلحكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sabi ng Allah, o kayong mga sumasampalataya, huwag ninyong hayaan ilihis kayo ng inyong kayamanan at mga anak sa pag-alala sa Allah Ta'ala. At sino mang gumawa nito, sila ay tunay na mga lugi. Hindi pinagbabawal ng pananampalatayang Islam ang pagmamahal sa pamilya, ang paghanap buhay. Bagkus, ang ipinagbabawal ay ang kapag ang mga ito ang naging dahilan upang mapabayaan natin ang pagsunod sa Allah Ta'ala at ang paghanda para sa kabilang buhay. Hindi pinagbawal ng Allah na mahalin mo ang iyong pamilya, na ikaw ay maghanap buhay para sa iyong kinabukasan, bagkus baka ito'y magiging dahilan o sila ay magiging dahilan na mapabayaan mo ang iyong pagsunod sa iyong tagapaglikha ang Allah Ta'ala. Tungkol sa mga taong nagkukunwari, may mga tao, mashallah, sila ay tuloy-tuloy sa kanilang gawain ibadah sa Allah Ta'ala. Pero nakatago sa kanila na yung kanilang ginagawa ay hindi angkop sa kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, yung kanilang ipinapakita ay hindi po tama. Imbis na makita yung kanilang paggawa ng ibadah sa Allah Ta'ala, kahit hindi pa sabihin, alam na ng tao o alam niya na siya ay sumusunod sa ipinag-uutos ng Allah Ta'ala. Kaya dahil ito sinabi ng Allah Ta'ala, yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Inaakala nila na ang bawat sigaw ay laban sa kanila. Kaya ipinapaliwanag o naipaliwanag ng ilan sa mga mufassirun na dahil sa kahinaan ng kanilang pananampalataya at sa pagkakasala ng kanilang mga puso, sila ay nabubuhay sa takot at pag-alinglangan. Ang taong malayo sa Allah Ta'ala ay madaling mabahala sa bawat pangyayari, samantalang ang puso ng mananampalataya ay panatag sa pag-asa sa kanyang Panginoon. Kaya kapag ikaw bilang isang Muslim, bilang isang mananampalataya na nandyan ang iyong pagtitiwala sa Allah Ta'ala, ginagawa mo ang iyong obligasyon bilang isang Muslim, hindi para lamang ipakita sa mga tao na ikaw ay mashallah napakasipag mo. Si fulan o si fulana ay palagi ang nagsasala. Pero pagbalik sa kanilang bahay, parang demonyo, sabi ng kanyang asawa. Pagbalik mo sa iyong bahay, ikaw ay hindi kinakausap ng iyong mga anak, ng iyong asawa, ng iyong nanay, ng iyong tatay. Bakit? Mayroon kang ugali. Mayroon kang itinatago na sa kung saan sila na mga kapamilya mo ang nakakaalam. Maaaring ang iba ay hindi nalalaman, pero sa loob ng pamamahay, kapag nakatira ka sa isang bahay, doon ay nakikilala natin kung sino yung ating mga nakakasama. Sinabi ng Allah Ta'ala tungkol sa mga mapagkunwari sa ekspedisyon doon sa Tabuk. Sinabi ng Allah Ta'ala sa kanyang pakahulugan, ang mga naiwan ay nagalag sa kanilang pananatili sa likuran ng sugo ng Allah Ta'ala at kinasuklaman nilang magsikap sa pamagitan ng kanilang mga kayamanan at kanilang mga sarili sa landas ng Allah Ta'ala. At sinabi nila, huwag kayong lumabas sa matinding init. Sabihin mo, ang apoy ng impyerno ay higit na matindi ang init kung kanila lamang itong naunawaan. Mga kapatid sa pananampalataya, ang kwento na ito o ang talatang ito ay tumutukoy sa mga munafikun. Sila na mga mapagkunwari
na nagdahilan upang hindi sumama sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwatul Tabuk, sa Ghazwa at Tabuk, dahil sa matinding init. Subhanallah. Iniwasan nila yung napakalaking ibada sa Allah Ta'ala. Natatakot sila na sila ay mainitan. Pero yung napagandang gawain, napagsamba sa Allah Ta'ala, doon sa pagdigma, ay hindi sila sumama. Dahil lamang ito sa napakatinding init, pinili nilang manatili sa kanilang mga tahanan at iniwasan ang sakripisyo sa landas ng Allah Ta'ala. Ngayon, walhamdulillah, ang ilan sa mga kapatid natin na mga mandirigma, kahit alam nila na talo na, kahit alam nila na sila ay minority, sila yung kakaunti at napakarami ng kanilang kalaban, ay hindi pa rin sila natakot. Bakit? Dahil ito ay tawag ng pagdigma kasama ang mga kapatid na inaapi. Kaya dahil ito, ang kanilang mga problema ay hindi lamang ang init. Sila na mga hindi sumama sa labanang ito. Ang talata nito ay nagpapakita ng maling pagpapahalaga. Pinili nila ang pansamantalang kaginhawaan ng mundo kaysa pagsunod at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng Allah Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah Ta'ala, paalala, unang-una sa aking sarili, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sabi ng Allah, Kul, sabihin mo, Kul, naru jahannam asyaddu harra. Sabihin mo, ang apoy ng impyerno ay higit na matindi ang init. So itong mga tao na ito, na hindi sumama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagkikipag sa kapoy ng impyerno ay higit na matindi ang init. Hindi lahat ng bagay na mahirap ay dapat nating iwasan. Ngayon, umaabot ng mga nakarang araw, umaabot ng 50 degrees Celsius ang araw sa Saudi Arabia. Kapag ikaw ay lalabas ng umaga, alas 7 pa lamang ng umaga, hindi mo na kayang magbilad sa araw. Napakaaga. Dahil yung init ng araw ay nakakapaso na. As in, mainit na siya. Mas lalo kapag ito ay tumatapat sa tanghali. Kaya ang iba sa ating mga ibang kapatid, ang ginagawa nila, nagdadala ng payong, nagdadala ng kanilang sadyada para lang pumunta na sa masjid. Ang iba naman, nagdadahilan sila. Ang kanilang sinasabi, sabi nila, sobrang init, pinapayagan tayo na magsala sa ating pamahay. So isip ko naman, anong patunay? Anong katibayan? Saan natin makikita na pinapahintulutan tayong magsala sa ating mga pamamahay na sa kasagsagan ng init? So hanggang sa ito ay makita ng ilang mga kapatid at yun, nahawa na rin sila. Kumbaga sa COVID-19, nagkahawa-hawa na. Pero kapag ikaw bilang isang Muslim, tinatawag mo ay yung sarili na isang mananampalataya, isang sumusunod sa utos ng Allah Ta'ala at umiiwas sa mga pinagbabawal ng Allah, ay ginagawa mo yung obligasyon mo doon sa lugar na kung saan ipinapahintulot at yun ang nababagay para sa iyo. Yun ang pagdarasal sa masjid. Kapag walang masjid, maaaring makapagdahilan ka, pero kapag may masjid na maaaring pupuntahan, kagaya na lamang dito sa Saudi Arabia, kahit gaano kainit, walang problema. Isipin na lang natin sa sinabi ng Allah, Kul, naru jahannam asyaddu harra. Dito sa sinasabi ng Allah Ta'ala na ang apoy ng impyerno ay di hamak na mas mainit. Mainit yan.
So kapag sinabi mo na ikaw ay nainitan, isipin mo na lamang ang apoy ng impyerno ay di hamak na mas mainit. Itong init na nararamdaman natin dito sa ibabaw ng mundo, ito 1% napakahina. Isipin mo na lamang kapag ikaw ay gumamit ng acetylene. Yung acetylene na yan pinaghalong oxygen at saka gas. And then after that, kapag siya ay itututok mo sa bakal, nabubutas yung bakal. 1% lamang yan. Pero sa kabilang buhay, yung kaparusahan doon sa apoy ng impyerno ay mas mainit ng maraming beses. Hindi lahat ng mga bagay na mahirap ay dapat nating iwasan. Minsan, ang pagtitiis sa hirap para sa pagsunod sa Allah Ta'ala ang siyang nagiging daan tungo sa kanyang gantimpala. Ang pananampalataya o ang mga mananampalataya ay natututo na magtiis saan? Init at lamig, pagod at hirap, kakulangan at pagsubok, at mga sakripisyong kinakailangan upang manatiling sumusunod sa Allah Ta'ala. Kung sila na mga iniwan o nang iwan, sumama sa propeta Muhammad SAW ay nagdahilan ng dahil lamang sa init, sana inshallah hindi ito magiging dahilan ng mga Muslim sa panahon natin na iwan nila ang kanilang obligasyon, lalong-lalo na sa pagsasagawa ng pagdarasal sa Allah Ta'ala. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging pagpili ng pinakamalaki o pinakamadaling daan, kundi ang pagpili ng daan na ikinalulugod ng Allah Ta'ala. Minsan, akala mo ito na yung success. Madali. Sumali ka sa isang grupo na nag-iipon ng kayamanan, mashallah. Sana lahat may kayamanan. Sumali ka sa kanila dahil buong akala mo kapag sumama ka sa kanila ay yayaman ka rin. Hanggang sa umabot sa punto na yung sinalihan mong grupo ay mabankrupt. Or maaaring sabihin natin na bumagsak yung kanilang business. So kasama ka rin sa kanila. Pero kapag pinili mo yung daan na padahan-dahan, pero dire-diretso, halimbawa na lamang yung dahan-dahan na pinag-aaralan mo ang pagdarasal, dahan-dahan na pinag-aaralan mo ang pag-aayuno, dahan-dahan na pinag-aaralan mo kung paano yung pagbabawas ng kayamanan, dahan-dahan na ikaw ay naglalakbay papuntang Makkah, at dire-diretso, inshallah, nandyan ang tulong at habag ng Allah Ta'ala. Ito ay mga bagay na kung saan kinalulugdan ng ating tagapaglikha. Kaya mahirap na sabihin mong mainit, isamantalang, subhanallah, pag ikaw ay napunta doon sa masjid, kapag ikaw ay nandoon sa iyong pamahay, aircon, 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 puro na lang aircon. Diba? Gaano na lamang kadali na ikaw ay maglakad sa masjid para magsagawa ng pagdarasal. Kaya piliin natin yung mga bagay na ito dahil ito ay mga bagay na kinalulugdan o kinalulugod ng Allah Ta'ala. At mahalagang tandaan na ang talata ay hindi pangkalahatang pagbabawal sa pagpapahinga o pag-iwas sa pisikal na panganib. Ang konteksto nito ay ang mga pagkukunwari na gumagamit ng dahilan upang umiwas sa isang lehitimong tungkulin sa panahon ng Tabuk. Kaya sila, nagsabi lang sila ng mainit dahil ayaw nilang sumama sa digmaan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ilang tao ngayon ang nagagalit ng labis dahil sa maliit na pagkakamali. Kunting pagkakamali, agad-agad kang hina-high blood. Agad-agad kang sumisigaw. Abuhay man, baka ganun ka. Nasisira ang buong araw dahil lang
lamang sa puna ng ibang tao. Napansin ka, mashallah, ikaw ay masaya in the morning, and then mayroong isang sister na pakialamera sa iyo. Sabi niya, sister, napansin kita, nakita kita, narinig kita na ganito na ganito. So parang walang niya ito. Minsan mapapamura ka na lang. Anong pakialam mo? May mga ganon. O nawawalan ng kapayapaan dahil sa mga bagay na wala namang kabuluhan sa harap ng Allah Ta'ala. So, kapag ikaw ay mainitin, kapag ikaw ay may ugali na high blood, ikaw ay palaging galit, gumawa ka ng paraan. Limitahan mo siya. Kung may nakialam sa'yo, huwag mo silang pansinin. Iwasan mo sila. Kung may sabihin sila, Jazakallahu khair, maraming salamat sa iyong munting paalala. Alhamdulillah, di ba? Samantala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinlaysay ni Tirmidhi at ni Ibn Majah at ginawang Hasan, ginawang Sahih ni Sheikh Albani, kabilang sa kagandahan ng Islam ng isang tao ang pag-iwan niya sa mga bagay na hindi niya dapat pinapakialaman. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sabi ng propeta. Ang hadith na ito ay isa sa mga dakilang batayan ng mabuting pag-uugali. Ang marunong umiwas sa walang pakinabang ay magkakaroon ng maraming panahon sa Quran, zikr, at magawaing ibada sa Allah Ta'ala, sa kanyang pamilya, sa lahat ng mga mabuting gawain. Kung wala naman palang may dudulot na mabuti para sa iyo ito, iniiwan mo siya, at least may oras ka na gawin ang mga nabanggit. Nandiyan ang pagbasa ng Quran, ang zikrullah, ang tinatawag natin na pag-aaral din, kasama yan syempre sa iyong pamilya at mga mabubuting gawain. Sinabi ng Allah Ta'ala, kad aflahal mu'minun alladina hum anil lagwi mu'ridun. Tunay na nagtagumpay ang mga mananampalataya. Yaong mga umiiwan sa mga walang kabuluhang bagay. Ilan sa mga paliwanag, kaya na lamang ng sinabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah, ang pagsasayang ng oras ay higit na masama kaysa kamatayan. Ulitin ko, ang pagsasayang ng oras ay higit na masama kaysa kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay naghihiwalay lamang sa tao sa mundo, samantalang ang pagsasayang ng oras ay naghihiwalay sa kanya sa Allah at sa kabilang buhay. Subhanallah. So palagi ka na lang gumagawa ang dahil mong mga pinagkakabalahan, napapabayaan mo na ang iyong obligasyon bilang isang Muslim. Iniiwan mo o sinasadya mo ng iwan ang iyong pagdarasal. Sinasadya mo ng iwan ang mga gawaing ibada sa Allah Ta'ala. Nandyan na ikaw ay nakatutok sa iyong sariling TikTok account. Nandyan na ikaw ay nakatutok sa mga bagay-bagay na hindi mo naman dapat tinitignan. Ito ay isang malaking reminder, isang malaking paalala sa akin at sa inyo na ang oras ay napakahalaga. Kaya kung maalala nyo, time is gold ayon sa kanila. Time is gold nga, di ba? Kapag lumipas ang isang araw na wala kang natutunan, sayang. Kapag lumipas ang araw na hindi ka nakapagsala, sayang. Kapag lumipas ang araw na ikaw ay sayang. Pero kapag lumipas ang araw, natuto ka, nakapagdasal ka, natawagan mo ang mga mahal mo sa buhay, nagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, walhamdulillah. Ikaw ay panalo, alhamdulillah. At ganoon din, sinabi ni Hasan al-Basri, rahimahullah, o anak ni Adan, ya ni Adam, ikaw ay binubuo ng mga araw. Kapag lumipas ang araw, o lumipas ang isang araw, may bahagi ng iyong buhay na nawala.
Subhanallah. Kapag hindi natin binigyan ng pansin yung mga araw na lumilipas sa ating mga buhay, normal na lang sa'yo na kumain ka, matulog ka, magtrabaho ka, magpadala ka sa Pilipinas, makipag-chatting-chatting ka sa iyong mga kaibigan, ka-sister mo, ka-brother mo. Wala namang problema eh. Pero, ang tanong, nakapagsala ka ba? Baka masinuna mong maglalaro ng Nintendo. Ay, sorry, luma na pala yun. Luma na. Naglaro ka ng iyong Xbox. Mashallah, ito yung mga laro ng mga kabataan ngayon. Naglaro ka online sa iyong cellphone. Nanood ka ng nanood ng mga maiksing clip, mga nakakatawang clip sa loob ng social media. Habang ikaw ay nakaupo dyan, lumilipas yung oras, maya-maya, marinig mo naman yung adhan, mag-adhan na naman ng Maghrib, sasabihin mo, adhan na naman. 2 oras kang nakahilata, hindi ka naman natulog, nag-cellphone ka lamang, sayo mo, nagpapalipas ako ng oras, mayroon kang pwedeng gawin. Kaya tayo ngayon, tignan nyo ha, sa bahay, sa mga nakakapansin, marami tayong plano. Marami tayong iniisip. Marami tayong gustong gawin. Napakarami. Pero pag nahawakan mo ang iyong cellphone, nabuksan mo ang iyong Facebook, napunta ka sa mga Reels, o nabuksan mo ang iyong TikTok, sasabi mo titingin lamang ako sa post ko kanina, kung sino yung nag-like, nag-heart, sino ba yung nag-comment. Pag binuksan mo yan, dire-diretso na yan. Imbis na makapagluto ka ng tanghalian kanina, baka pag handa ka para sa hapunan mamaya, naubos yung 3 oras mo, from 1 to 3. Ubos. Anong nagawa mo? Wala. Nakaupo ka doon, pakapi ka lang, nakahiga ka doon, pasurp-surp ka lang. Hindi ba ninyo napapansin na yung mga oras natin ay nasayang sa mga maigsing clip? Pag-comment mo, paglagay mo ng like, ng heart, doon sa loob ng social media, tumatakbo yung oras. Imbes na ikaw ay nakapagluto ng tanghalian, indumi ka na naman. Mabilisan eh. Wala na akong oras, papasok na naman sa trabaho eh. O kaya hotdog na lang. O at least, pag prito ko, kain na, class. Pagdating ng hapon, ano naman ang kakainin ko? O sige, pahinga na naman. Mashallah, nandun ka naman sa iyong pwesto. Sabi ng mga pwesto ko doon sa gilid para hindi ako makita ng aking amo. Pwesto na naman siya. Hanggang sa siya ay magdut-dut na naman ng kanyang cellphone, lumilipas. Tawag na naman sa amo, o halika na, mag-umpisa na sa trabaho, hindi ka pa nakakain. Hindi ba nasayang yung oras natin sa mga bagay na ito na hindi naman ipinagbabawal sa atin ng Allah, pero hindi ba dapat alam natin gawin yung time management, yung pagtartib mo, pag-ayos mo sa iyong oras, magdut-dut ka, sabihin mo, kalahating oras lamang, and after that, kapag lumipas yung kalahating oras, magluluto na ako. Maganda na ako para sa aking trabaho. Ipagluluto ko na yung aking amo. Diba? Mayroon kang time management. Inaayos mo na yung oras mo. Kasi kapag mayroong ganun, at least alam mo na yung gagawin mo mamaya. Ang pinaka-problema rito kasi, ito ay mga pamaraan ni Shaitan, ni Satanas, para tayo ay hatakin at iligaw. Ayaw natin na gumagamit ng gadget ang ating mga anak, pero bakit ikaw na magulang? Bakit ikaw na tatay at nanay? Ilang oras kang nakaupo dyan? Kayong dalawang mag-asawa, hindi na kayo nag-uusap. Tapos pinagbabawalan mo yung mga anak mo na gumamit ng gadget. Ang dating nito kasi, parang ikaw na matanda, imbes na ikaw ay gayahin nila,
Di ba? Ikaw pa yung nagiging dahilan na kumbaga sila yung magiging kagaya mo. Pagdating ng araw, kapag nagkaroon sila ng gadget, ganun din ang gagawin sa kanilang mga anak. Papabayaan sila. Diyan ka lang, mag-cellphone muna ko rito. Kasi yun ang nakita sa'yo. So kapag nakita sa'yo na binibigyan mo sila ng oras, namamasyal kayo, nag-shopping kayo, kumakain kayo, nagipagkwentuhan ka sa asawa mo, nakikita nila, inshallah kung ano yung nakita nila, gagawin nila yan sa kanilang pamilya. Kaya ikaw bilang isang Muslim, dapat naging ehemplo ka, example ka sa mga ikaw nga hindi mo nga nabibigyan ng oras ang pamilya mo. Diba? May mga ganon, di ba? Nakakatakot po mga kapatid. Imbis na makita nila na ikaw ay tumutupad, ginagawa mo ang mga sinasabi mo, tapos ikaw pa yung nagiging pasaway. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag walang may dudulot na mabuti sa atin, iwan natin. Iwan mo siya. Gumamit ka, at least may oras siya. Mag-alarm ka, kumbaga mag-set ka ng alarm, o isang oras lamang, mag-cellphone na ako, mamaya matulog na ako. Kaya ngayon marami ang nagkakasakit. Ano yung sakit nila? Sila ay nagkakasakit, humihina yung kanilang mga immune system dahil sa kakapuyat. Hindi naman napuyat sa trabaho, hindi naman napuyat sa kanyang mahal na asawa, napuyat sa kakadudot lamang ng cellphone na lamustahan. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, itanong natin sa ating mga sarili. Ang aking mga alalahanin ba ay makakatulong sa akin sa pagharap sa Allah Ta'ala? Ang aking oras ba ay nauubos sa Quran at pagsamba o sa mga social? Ang aking mga pangarap ba ay para lamang sa dunya, sa kaya dahil dito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihrish yanfa'uk. Sabi ng Propeta, la wala tahjiz. Pagsikapan mo ang makakabuti sa iyo, humingi ka ng Allah Ta'ala at huwag kang naan ng loob. So yung mga tanong kanina, marahil naisip mo na yung kasagutan. Siyempre, ang pipiliin ko ngayon ay yung mga bagay na makapagbibigay sa akin ng kabutihan. Siyempre, yung pipiliin ko yung pagbabasa ng Quran kaysa doon sa mga walang kwentang bagay. Siyempre, ang aking pipiliin o aking gagawin ay pagsikapan ko ang mundong ito at lalong higit sa lahat ay ang kabilang buhay. Ang hadith bilang pangkatapusan, inshallah, sana makuha natin ang mensahe na ito. Ang hadith ay nagtuturo ng tatlong mahalagang prinsipyo sa buhay ng isang Muslim. Una, ihris ala ma yanfa'uk. Pagsikapan mo ang makakabuti para sa iyo. Ano yung makakabuti para sa iyo? Hindi tayo dapat maging pabaya o basta maghintay na lamang. Baka mamaya nakatunganga ka doon sa iyong pamamahay, darating ang pagkain, darating ang pagkain, darating ang pagkain. Kapag hindi ka nagtatrabaho, paano darating ang pagkain? Kapag hindi ka nagluluto, anong kakainin mo? Dapat natin gawin ang mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating din. And of course, sa akhirat. Ang pagsamba sa Allah Ta'ala, pag-aaral, trabaho, pamilya, at iba pang mabuting gawain. Yan yung unang-una. Pagsisikap o pagsikapan mo ang makakabuti para sa iyo.
Pangalawa, wasta'in billah. Humingi ka ng tulong sa Allah Ta'ala. Kasabay ng pagsisikap ay ang pag-asa at pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Gumawa tayo ng paraan, ngunit alam natin na ang tunay na tagumpay ay ang tagumpay ay magmumula sa tulong ng Allah Ta'ala. Kapag ikaw ay nagsumikap at humingi ng tulong sa Allah Ta'ala, at least may tsansa na baka ikaw ay magtagumpay dahil alam mo na nandiyan ang tulong ng Allah Ta'ala. At bilang pangatlo, wala tahjiz, huwag kang manghina. Huwag hayaan ang kabiguan, pagsubok, kahirapan ay maging dahilan upang tuluyan kang sumuko. Ang isang mananampalataya ay nagpapatuloy, nagsisikap at bumabangon pagkatapos ng pagkatapat. Bawat dilubyo ay natatapos. Bawat problema ay lumilipas. Kaya ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo? Magsikap ka. Humingi ka ng tulong sa Allah Ta'ala at huwag kang sumuko. Ito ang tamang balanse sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang tawakkul na walang pagsisikap, nagtiwala ka sa Allah, nakagaya ng prinsipyo ng ilang mga grupo. Sabi nila, iiwan ko ang aking pamilya sa aming pamahay at darating ang tulong ng Allah. Nagtawakkul sila. Walang magtatrabaho para sa kanyang mga mahal sa buhay. At umalis sila. May mga ibang grupo na kanilang ginagawa ito. At hindi rin pagsisikap na walang pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Kailangan magkasama siya. Magsikap ka at magtiwala sa Allah Ta'ala. Magtiwala sa Allah at magsikap ka. Gumawa tayo ng paraan pagkatapos na ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Ang sukatan ng isang mananampalatayang Muslim, inuuna niya ang pakinabang, yung kanyang mapapala sa kanyang din at akhirat. Yun ang inuuna mo. Hindi yung mga walang kwentang bagay. Kaya huwag nating hayaang durugin. Ulitin ko. Kaya huwag nating hayaang durugin tayo ng mga bagay na walang halaga sa harapan ng Allah Ta'ala. Ang ating oras ay maikli lamang. Ang ating buhay ay may hangganan at ang ating tunay na layunin ay ang makamit ang kanyang kasiyahan. Ang Allah Ta'ala ay nandyan para sa iyo na ikaw ay tutulungan anuman ang iyong pinagdadaanan. Dahil dito, naway ihiling natin sa Allah. Manalangin tayo sa Allah Ta'ala na sana mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Sana inshallah yung mga kapatid natin dyan sa Pilipinas na sinalantak ng matinding baha na nagkaroon ng pagkasira ilan sa ilan ng kanilang mga ari-arian, naway pag-aanin ng Allah Ta'ala ang kanilang pinagdadaanan na ito. At ganoon din sa mga lubusan ng kailangan ng tulong, sana inshallah itulungan sila ng Allah Ta'ala sa kanilang mga pangailangan. Dahil alam naman natin, kung hindi man tayo makatulong sa pamagitan ng pinansyal, kahit papano ay makatulong tayo sa panalangin para sa kanila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ito po ang ating maigsing paalala for today. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mashallah.